Isa na namang maiksing kwento ang tampok natin sa Kwentong Sikat TV. Ating kilalanin ang maiksing kwento ni Rico Yan. Kung hilig mo ang mga ganitong klaseng mga video ay huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod ko pang mga video. Kaya simulan na natin. 23 taon na ang lumipas mula na pumanaw ang isa sa pinaka-popular na aktor ng kanyang henerasyon, Rico Yan. Ngunit hanggang ngayon, tila hindi pa rin natatapos ang mga tanong at espekulasyon kaugnay ng kanyang biglaang pagkamatay. At kamakailan lang muling nabuhay ang kontrobersya matapos lumutang ang bagong testimonya at di maumano'y ebidensya na nagsasabing hindi bangungot ang dahilan ng kanyang pagpanaw, taliwas sa orihinal na ulat. Noong March 29, 2002, ginulat ang buong bansa ng balitang pumanaw si Rico Yan sa murang edad na 27. Siya'y natagpo ang walang buhay sa kanyang silid sa Dos Palmas Resort, Palawan. Ayon sa mga ulat noon, inatake siya ng bangungot o acute hemorrhagic pancreatitis habang natutulog. Ang kanyang biglang pagpanaw ay kinabigla ng buong industriya at ng milyong-milyong tagahanga. Ang matini idol na nasa kasagsagan ng kanyang karera ay kilala sa kanyang kabaitan, talento at malinis na imahe. Kaya't ang pagkawala niya ay nagdulot ng matinding lungkot at pangungulila. Bagamat tinanggap ng publiko ang opisyal na ulat ng sanhi ng kamatayan, marami nakapansin sa ilang kahina-hinalang detalye sa mga kaganapan bago at matapos ang insidente. Ayon sa ilang kaibigan ni Rico na kasama niya sa resort, kabilang si Claudine Barreto, may ilang hindi maipaliwanag na pangyayari sa gabi bago siya pumanaw. Ilang tao rin nagsabing tila may tensyon o di pagkakaunawaan sa grupo, ngunit nanahimik ang lahat, marahil dahil sa respeto sa pamilya o sa takot na mas lumaki ang isyu. Ngunit itong linggo lamang isang dating staff ng resort na hindi pinangalanan sa ulat ang lumabas at naglabas ng salaysay na lumalagakpak sa tahimik na kasaysayan ng insidente. Ayon sa kanya, may mga kakaibang nakita sa kwarto ni Rico na hindi umano isinama sa ulat. May mga personal effects siya na tila na-disturb parang may struggle. Hindi ito bangungot lang, ani ng testigong nagsalita sa isang eksklusibong panayaw sa radyo. Dagdag pa niya, may ilang guest at empleyado ng resort ang pinayuhang manahimik kapalit ng pera o proteksyon. May mga taong hindi na bumalik sa trabaho pagkatapos ng insidenteng yun, sabi pa ng testigo. Bukod sa testimonya, may ilang internal documents umano mula sa ospital at investigasyon na hindi lumabas sa media noon. Isa na rito ang report mula sa private pathologist na hindi tumutugma sa findings ng official na autopsy. Ipinapakita raw ng nasabing ulat na may inflammatory substances sa katawan ni Rico na maaring sanhi ng pag-inom ng particular na gamot o substansya. Walang formal na ulat kung saan ito nanggaling, ngunit nagpapahiwatig ito ng maraming may ibang sanhi ng kanyang kamatayan, hindi lamang simpleng bangungot. Mabilis na nag-viral ang mga bagong revelasyon sa social media. Ang hashtag na Justice for Rico Yan ay umabot sa trending topic sa X dating Twitter, habang ang mga fans ay nananawagan ng panibagong investigasyon. Hindi kami makamove on kasi parang may hindi talaga nasabi no, ani ng isang netizen. Gusto lang namin ng closure, deserve ng fans at ang pamilya niya ang katotohanan. Hanggang sa ngayon, nananatiling tahimik ang pamilya ni Rico Yan sa mga nakaraang taon. Pinili nilang pananatilihing pribado ang lahat ng usapin tungkol sa kanyang kamatayan. Bagamat ilang kapamilya ay nakapanayam sa mga dokumentaryo kung saan sinabi nilang tinanggap na nila ang nangyari at ayaw nang ungkatin pa. Ngunit sa paglabas ng bagong ebidensya, maraming umaasang maglalabas sila ng pahayag o magbibigay liwanag kahit papaano. Ilang kilalang personalidad sa showbiz ang nagbigay ng opinyon. Si Piolo Pascual, malapit na kaibigan ni Rico, ay nasabi sa isang panayam, Rico was one of the kindest people in industry. Kung may hindi tama, I hope lumabas ang totoo. Samantala, si Claudine Barreto, nakasama ni Rico sa huling bakasyon nito ay hindi pa nagbibigay ng pahayag. Marami nagtatanong kung siya rin ba ay pipiliin na magsalita lalo't naging malapit sila sa isa't isa noon. Hindi lang bilang magkalaptim kundi sa totoong. Maraming netizens, fans at ilang abogado na nanawagan na buksang muli ang kaso upang malaman kung may kapabayaan o pananabotahe sa mga naunang ulat. Ayon kay Attorney Mario De Leon, isang kilalang human rights lawyer, ang kaso ni Rico Yan ay hindi lang tungkol sa isang artista,
Ito ay simbolo ng karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang katotohanan lalo na kung may cover-up. Sinusuportahan rin ito ng ilang government organization na tumutulong sa mga kaso ng cold cases at celebrity deaths na 2 dekada na ang nakalipas mula nang pumanaw si Rico Yan. Ngunit tila nagsisimula pa lang ang tunay na kwento. Sa paglabas ng bagong ebidensya at testimonya, muling nabuhay ang tunog na matagal nang kinikimkim na marami. Habang ang mga otoridad hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag, isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang usapin at ang sambayanan ay nananawagan ng linaw at hustisya para sa isang aktor na hindi lang iniwan ang kanyang pangalan sa pelikula, kundi pati sa puso ng sambayang Pilipino. At iyan ang maiksing kwento. Maraming salamat.